Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Capricorn. Paunang mensahe po ninyo ay number 7, community. For others of you dito Capricorn, napakaswerte ninyo kasi you are surrounded with helpful and supportive people. Maaring mga kaibigan ninyo yan, maaring mga kapitbahay, kapamilya, kaopisina, na talagang siguro very charismatic kayo and very magnetic kayo. Kaya the people around you are drawn to you, no? Kung may kailangan kayong tulong, nandyan sila, meron nag-offer ng tulong sa inyo, kung kailangan ninyo ng support, nandyan sila lagi, merong nag-i-initiate na supportahan kayong mga ganon. So that's really good. So what else for Capricorn? We have number 11, cornucopia. Napakaganda naman nito. This is a time for bounty. This is a time for plenty. This is a time for prosperity, abundance, financial success. Napakaganda. Napakaganda. Panahon ito ng masaganang buhay, Capricorn. So this could be coming from different sources. Maaring financial blessings yan ang parating, pera talaga, financial opportunities that might bring you also financial success, prosperity, and abundance. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you Capricorn. So this is really a huge blessing na parating sa inyo, lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. So good luck po. So what else? We have number 19, rest and rejuvenation. Panawagan ito sa inyo. This is a must, Capricorn. Kasi maaaring lagi kayong busy, lagi kayong maraming ginagawa. You have too much on your plate, ika nga, no? At maaaring nagmumultitask na kayo, pero hindi nyo pa rin matapos-tapos ang inyong mga ginagawa. Kaya naman, iniimbitahan kayo dito na magpahinga muna kayo at mag-rejuvenate kayo so that you can get back to your center. Kasi, maaaring makatulong yan or maaaring yan ang kailangan ninyo para mas maging maayos ang inyong pakiramdam. You will be more productive, you will be more efficient, diba? Kung rested kayo, kung rejuvenated kayo, okay? So, maaaring ito yung hinihingi ng inyong sitwasyon sa ngayon, Capricorn, na kailangan ninyo na magpahinga, mag-rejuvenate, mag-recharge kayo. Okay? So, wala nang rason, no? Na mamaya na, bukas na lang, yung ganon, kaya pa naman, Isipin ninyo na when you are on top of your health, you will be on top of your game. Kung healthy kayo, kung nasa first priority ninyo ang inyong well-being, makakasiguro kayo na mas marami pa kayong magagawa. Mas magiging effective kayo sa kung ano man ang inyong mga ginagawa din. Diba? So, what else? We have number 8, indecision. Maybe nahaharap kayo sa isang decision making sa ngayon, pero nalilito kayo. Maaaring hindi ninyo ma-figure out ngayon kung alin path ang tatahakin niyo. Should you choose the left or should you choose the right path, diba? So, maaaring litong-lito kayo ngayon, Capricorn. Kung ano yung uunahin ninyo, kung ano yung ipa-prioritize ninyo sa ngayon or kung ano ang decision na gagawin ninyo. So, posibleng ganon ang ganap dito for some of you. Maaari din ang iba sa inyo, yung decision na to could be related to money. Maaring related to financial decisions na kinakaharap ninyo dito. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ninyo is number 5, attachment. Ayan. So, number 5, resonate with change. Kaya most likely, kung ano man ang unhealthy attachment na ito na meron kayo towards something or towards someone or towards a situation, that is going to change na. That is coming to an end. Yun ang napipick up ko dito. Kasi, panawagan ito sa inyo na umalis na kayo. Panahon na para
mag-break away na kayo from whatever this unhealthy attachment na kinabibilangan ninyo, no? So, yun. So, magbabago na, babaguhin nyo na ang inyong sitwasyon dyan. So, we also have number 50, Angel of Strength. Ayan. So, maybe kailangan ninyo ngayon ng inyong tatag, tibay ng loob, no? Tatag ng inyong kalooban dito for you to be able to detach yourself from whatever this is na an unhealthy attachment ninyo. Maaring kasi toxic relationship yan, maaring toxic work environment, maaring you are dealing with overbearing boss, or maaring abusive relationship or abusive person, abusive partner. That could be anything, no? Kaya you may need to activate your inner strength dito para magawa ninyong mag-break away from whatever this situation is, no? Kaya inanyayahan kayo dito na lakasan nyo lang ang loob ninyo. Virgo, magpakatatag kayo dahil kayang-kaya ninyo yan. Remember na walang problema, no, na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang i-handle. Kaya whatever this unhealthy attachment is, represents for you, kayang-kaya ninyong umalis sa sitwasyon na yan, no? So, we have number 50, but that becomes number 5. So, meron na tayong number 55, and that is synchronicity. There is a special message for you dito sa number 55 na to na kailangan ninyong mabasa. So, I suggest you please look up for the meaning of number 55 po for more guidance, okay? So, what else for Virgo? We have number 34, door to personal healing and happiness. So, definitely, this is related to this breaking away from this attachment. Kung ano man yan sa buhay ninyo, pag alis ninyo yan, that is going to, you're going to head towards a door to personal healing and happiness. Magiging masaya na kayo. Pag umalis na kayo dito sa sitwasyon na yan, you're going to liberate yourself from whatever that is, dark circumstances sa buhay ninyo. At magkakaroon na kayo ng personal healing. Magkakaroon na kayo ng pagbuti, pagganda, pag-shift ng inyong energy, at magiging maayos na din ang lahat. Mas magiging matiwasay, peaceful, mas magiging happy and joyful na ang inyong pakiramdam. So, that's really good. So, what else? We have number 20, envy. Dead man na lang kayo dito as much as possible, Virgo. Dahil maraming siguro naiinggit sa inyo because maybe of your status sa buhay. Maaring maluwag kayo sa pera, maaring magandang inyong trabaho, maaring you are blessed with happiness in family and relationships. It could be anything na maaring kinaiinggitan sa inyo ng mga taong nasa paligid ninyo. So, as much as possible, dead man na lang kayo. Just focus on yourself. Just focus on what you are doing. Lalo-lalo na kung may mga naririnig din kayo na mga chika, dead man nyo na lang as much as possible, diba? Kasi hindi rin naman yan makakatulong sa pag-improve pa ng inyong sitwasyon. Hindi rin naman yan makakatulong na mas gumanda pa ang inyong sitwasyon. So, as much as possible, deadmahin nyo na lang yan. Kung ano man ang mga sabi-sabing naririnig ninyo. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, pauna mensahe ninyo ay number 13, financial constraint. So, maaaring ang iba sa inyo dito, ito yung nararanasan sa ngayon. Maaaring meron kayong pangangailangan sa pera, maaaring meron kayong financial hardship sa ngayon. Maybe may mga financial obligations ang iba sa inyo dito na kailangan tugunan, pero wala, talagang hirap. Maaring hindi pa dumadating ang inyong mga hinihintay na pera, no? So, maaring ganun ang ganap dyan. But you have nothing to worry about, Taurus. Kasi, di ba kung ano ang kailangan natin, binibigay sa atin. Whatever we need, and we ask for help sa Panginoon, God will send us people to help us. God will send us help through other people. Kaya kapit lang kayo sa inyong hope and faith, okay?
umasa lang kayo for the best possible outcome. Umasa kayo na tutulungan kayo ng Divine Universe. Kaya, i-maintain nyo lang ang positive mindset ninyo, abundant and prosperous mindset, and positive attitude lang lagi. Kahit may mga pinagdadaanan tayong difficulties na mga ganito, sikapin pa rin natin na dun lang tayo sa positibo para ma-attract natin yung blessings, ma-attract natin yung positive situations. Okay? We have number 42, woman holding a coin. Look at that. So, napakagandang opportunity ito for you because this is about abundance. So, ibig sabihin nito na kung ano man ang financial constraints na nararanasan ninyo sa ngayon, that could come to an end right here. Kasi may tulong na parating sa inyo. Si woman holding a coin, this could be someone that will offer you something na maaaring makatulong sa inyo na masolusyonan ang inyong problema dito sa pera. No? So, this could be someone na successful na din sa trabaho, successful na din sa karera, successful na din sa kanyang negosyo, or nasa tugatog na siguro to ng tagumpay pagdating sa money, career, and finances. So, maaring yung taong ito is going to come in dito sa buhay ninyo, and maaring siya yung magbubukas ng opportunity para sa inyo na magkaroon kayo ng maaring source of income, or magkapag-loan kayo, or makabayad kayo sa kung ano man namang financial obligations na meron kayo at this time. We have the thinking man. Ang iba sa inyo dito is learning something new. Maybe some of you are focused on education or learning, and maaring nag-explore din kayo ng other avenues dito, no? Maaring may mga bagay din dito na gusto ninyong matutunan, gusto ninyong madiskubre. Maaring ganon din ang ganap dito for some of you Taurus, okay? So, focused on pag-aaral ang iba sa inyo dito. Maybe ang iba sa inyo is looking for mentor, looking for teacher, maaaring spiritual career or spiritual journey. Dito ang tinatahak ng iba sa inyo. Kaya maybe you are looking for life coach or spiritual advisor, spiritual guide, maaaring mga ganon. So, we have number 9, broken heart. Ayan, nasaktan ang iba sa inyo dito, Taurus, no? Pero matagal na to. Matagal na to kung ano man ang whatever this broken heart represents for you. Parang na to, matagal na siyang nangyari. Kasi yung hati ng puso, wala naman ng blood, 'di ba? So, ibig sabihin, nasa healing stage na, 'di ba? Nagsisimula ng magdikit, pero may luha pa rin. So, most likely, hindi pa kayo nakaka-move on sa kung ano man na naging dahilan ng broken heart na ito. Maybe you are trying, no? You're trying to move on from that, pero paminsan-minsan parang meron pa kayong nararamdamang sakit, kaya may luha pa rin. Maybe sa ngayon, around this time, maring merong nagre-remind sa inyo, maring merong pangyayaring na-remind kayo ng kung ano man ang nag-cause ng broken heart na to sa inyo. Kaya lumuha kayong muli, nasaktan kayong muli. Yung parang nare-refresh sa isip ninyo or sa damdamin ninyo ang sakit, kaya may luha pa rin. So, good luck Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.